Ito ang balita. Mula sa bulwak NTV, si Rosalie Con. Tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. 800 mga paaralan kasama sa pilot implementation ng bagong senior high school curriculum ayon sa Department of Education. Pagpapatuloy ng senior high school program na kasalalay sa Kongreso ayon kay Secretary Sani Angara. Brigada Eskwela, magsisimula na sa Lunes. Karagdagang volunteers na makatutulong sa paglilinis at pagsaayos ng mga paaralan, ipinanawagan ng DepEd. Pilipinas nasa top 10 ng worst countries for workers, batay sa report ng International Trade Union Confederation. At House of Representatives walang balak na bawiin ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang senador ang nananawagan na bawasan na ang mga taon ng education system sa bansa. Kaugnay ito sa issue ng senior high school level o pagbabawas sa curriculum sa kolehiyo. Ayon naman sa Department of Education, ipinauubaya na ng ahensya sa Kongreso kung itutuloy pa ba ang senior high school sa basic education sa bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dagdag gastos financially, na-prolong yung pag-aaral ng bata. Imbis na ilang taon na siya, dapat nasa college na siya. Ilang taon din bubunuin niya sa college, ilang taon na siya gagraduate, di ba? Ganon din naman, ang tinitake nila ngayon, parang ititake din nila pag nag-college sila. Idinadaing ni Carmelita Anyo at kanyang incoming grade 12 na anak ang dagdag pasanin sa pag-aaral ng senior high school. Paliwanag ni Carmelita, nakikita niyang ang pinag-aaralan ng kanyang anak sa buong taon ng grade 11 ay ganoon din ang pag-aaralan nila sa kolehiyo kaya nadodoble lang. Hindi pa rin naman anya makapagtatrabaho ang kanyang anak kapag natapos sa K-12 program kahit pa ito ang talagang layunin ng karagdagang 2 taon sa dating basic education system. Ang hinahanap pa rin ng mga companies is yung degree holder. Same. Kahit na ever since, ganun naman ang kalakaran natin sa Pilipinas. Degree holder, magandang school, ayan ang tinitignan talaga. So kahit tapos ka ng grade 12, feeling ko hindi. Not unless nag-e-excel yung bata sa craft niya. Hiling niya para sa mga may akda ng senior high, tanggalin na ito dahil dagdag lang ito sa trabaho ng mga bata, magulang at maging ng mga guro. Batay sa Republic Act 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013, mandatory o obligado ang pagkuha ng senior high school level na nakapaloob sa K-12 program. Nakasaad sa naturang batas na layo ng education system na linangin ang pagiging produktibo at pagiging responsable ng mamamayan para sa habang buhay na pag-aaral at trabaho. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat mag-aaral ng oportunidad na makatanggap ng kalidad na edukasyon na globally competitive batay sa isang curriculum na kapareha sa international standards. Ngunit ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, hindi pa naaabot ng programa ang layunin nito. Ayon sa Senador, ang pagpapasimple ng general education subjects sa K-12 program at karagdagang taon sa high school ay dapat mapaikli ng college education. Panahon na anya para tuparin ang pangakong bawasan ng taon sa kolehiyo. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sa loob ng 12 taon mula nang maisabatas ito ay hindi pa rin ganap na nakakamit ang layuning ito. Bunsod nito, inihain ng mambabatas ang Senate Bill No. 3001 na layong tanggalin na ang senior high school level sa K-12 program. Paliwanag ng senador, ang panukalang ito ay isang praktikal na hakbang upang ayusin ang ating sistema ng edukasyon. Ito ay upang maging episyente, mas mahusay sa paggamit ng pondo at para mas makabuluhan para sa mga mag-aaral. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, hindi pwedeng hayaan na patuloy na maging pasanin ng mga estudyante at mga magulang ang dagdag na oras at gastos para sa senior high school. Naglabas naman ng pahayag si Secretary Sani Angara kaugnay ng issue.
Ayon sa kalihim, hindi maganda ang naging implementasyon ng programa nitong nakaraang dekada kung saan maraming subjects at nakahon ang mga bata dahil hindi nakakapili ang mga ito ng subjects. Umaasa si Angara na sa pasukan ngayong Hunyo, babaguhin ito sa 800 paaralan na magsasagawa ng pilot study ng bagong senior high school curriculum. Ngunit dahil sa mga issue, ang desisyon anya kung ipagpapatuloy ang senior high school o hindi ay Kongreso lamang ang makapagsasabi at makapagpapasya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 800 mga paaralan ang makakasama sa pagpapatupad ng bagong senior high school curriculum ngayong darating na school year, ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na hindi naging maganda ang implementasyon ng senior high school sa nakaraang dekada. Anya, masyadong maraming subjects at nakahon ang mga estudyante. Hindi rin anya nakapili ang mga ito ng kanilang mga subject. Dahil dito, sinabi rin ni Secretary Angara na nasa desisyon na ng Kongreso kung ipagpapatuloy pa ang senior high school program sa bansa. Magsisimula na sa darating na Lunes ang Brigada Eskwela, isang taunang tradisyon ng Department of Education bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase sa June 16. Umaasa ang ahensya sa mas malawak na partisipasyon mula sa iba't ibang sektor upang matiyak ang kahandaan at kaayusan ng mga paaralan sa pagbabalik ng mga mag-aaral. Ito ang balita ni Jed Neresina. Isang linggong bayanihan ang muling isasagawa sa mga paaralan sa buong bansa sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2025. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ito ay isang tradisyon bilang bahagi ng preparasyon sa pagbubukas ng panibagong school year. Isa na tayo ng Brigada Eskwela, which naging tradisyon na po yan, kung saan nagsasama-sama ang mga komunidad, and no less than the President will lead us sa launch ng Brigada Eskwela. At 1 week long yun, inaayos natin yung ating mga schools. Kaugnay nito, hinihikayat ng DepEd ang buong komunidad na magkaisa at makibahagi sa inisyatibong ito upang matiyak na ligtas, maayos at handa ang mga paaralan sa pagbabalik ng mga mag-aaral. At syempre nagpapasalamat tayo at syempre nananawagan rin tayo sa ating mga kaibigan sa pribadong sektor at sa mga iba't ibang komunidad na tumulong dito sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga komunidad na nangangailangan ng tulong. Nilinaw naman ni Secretary Angara na hindi obligadong magbigay ng pera ang mga magulang para sa Brigada Eskwela. Dagdag pa ng kalihim, voluntaryo at hindi sapilitan ang pakikiisa sa nasabing aktibidad. Hindi required yan. Kung gusto lang ng voluntary yan dahil bawal yung mag-require kami ng mga magulang. Ngayong taon ay muli nang ibabalik ang old school calendar, gaya ng ipinatutupad noong bago magpandemya kung saan nagsisimula ang klase sa buwan ng Hunyo at nagtatapos ng buwan ng Marso. Kaya ayon sa DepEd, full blast ang ginagawang paghahanda ng ahensya para sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang isang post na kumakalat sa social media na wala umanong pasok sa June 16 dahil sa Mpox virus. Paglilinaw ng DepEd, walang katotohanan at peke ang nasabing post. Muling nagpaalaala ang ahensya sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri laban sa mga misinformation o fake news. Makikitaan nila ang mga anunsyo ng ahensya tungkol sa basic education sa kanilang mga official social media account. Nasa top 10 ng mga worst countries for workers ang Pilipinas, batay sa report ng Workers' Rights Watch na International Trade Union Confederation na inilabas kahapon. Kasama ng Pilipinas ang mga bansang Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia at Turkey. Batay sa report, kasama sa mga batayan ang karapatan para magsagawa ng protesta, collective bargaining agreement, karapatan sa pagtatayo o pagsali sa mga unyon at karapatan sa hustisya. Ito ang ika-9 na taon na kabilang ang Pilipinas sa worst country for workers. Sa kabila nito, patuloy naman ang pamahalaan ng Pilipinas sa paglikha ng mga programa na makatutulong para sa kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa.
Nanawagan sa Department of Justice at Department of Migrant Workers ang ilang advocate ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa na sana ay repasuhin at ayusin ang mga patakaran sa employment ng mga taong mayroong HIV. Layo nitong maiwasan ang diskriminasyon sa mga ito. Ito ang balita ni Mia Alonso. Sa gitna ng panawagang pagdideklara ng public health emergency, bunsod ng dumaraming kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, patuloy rin ang pagsusulong ng ilang mga advocate para labanan ang diskriminasyon sa mga taong may sakit na HIV. Ayon kay Attorney Arian Ponay, isang legal officer ng Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services o IDEALS. Nagpadala sila ng sulat sa Department of Justice at Department of Migrant Worker kung saan nakasaad ang kanilang apela na sana ay ayusin ng mga polisiya sa mga manggagawa at aplikante na mayroong HIV. Ayon kay Attorney Ponay, may mga pagkakataon na napipigilan ang mga ito na makapagtrabaho dahil sa kanilang karamdaman, bagaman may kakayahan pa rin silang makapagtrabaho. Kung pwede pong ayusin natin ang ating mga policy, dahil meron po tayong mga applicants for work abroad as well as po sa ating mga military personnel or armed forces na hindi po nakakapasok dahil po sa requirement na HIV testing as well as sa fitness to work, na dahil lang po sila ay merong HIV testing or meron po silang HIV ay hindi po sila tinatanggap kahit naman po sila ay may fitness to work o hindi naman po kaya dahil po sa polisiya ng mga countries na magre-receive sa kanila na pinagbabawal daw po ang mga taong may HIV. Binigyang diin din ito na hindi dapat makaranas ng diskriminasyon ang mga PLHIV o persons living with HIV dahil may mga probisyon sa ilalim ng Republic Act 11166 kung saan nakasaad na dapat protektahan ang mga taong may HIV. Sana po ay mabigyan po ito ng atensyon at handa po kaming mag-receive or makipag-meeting or tumulong po na maayos po ang mga polisiyang ito. Paliwanag naman ni Dr. Caterina Leritana mula sa grupong Sustain Health Initiatives of the Philippines, hindi naman basta na ihahawa ang HIV sa pamamagitan ng casual contact gaya ng pakikipagkamay o simpleng pakikisama sa mga taong mayroon nito. Ang transmission ng HIV ay kumbaga nadadala ng certain fluids of the body, no? So it's either dugo, okay, or semilya or breast milk, okay? So semilya or sexual related fluids. So kailangan po ang virus ay mabuhay dito sa mga likidong ito mula sa source na HIV positive who is not on medication. Tandaan po natin na kahit may HIV ako, pero naggagamot ako at undetectable ako, hindi ako makapagpasa. Binigyang diin din ng doktor na kapag sumailalim naman sa gamutan ang isang PLHIV ay bumababa na ang viral load nito. Kaya naman hindi na sila makakapanghawa at maaaring mamuhay ng normal. Gaya na lamang kung sila ay babalik sa pagtatrabaho. Kaya naman hindi sila dapat na makaranas ng diskriminasyon at pandirihan ng ibang tao. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalaala ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ng benefit package sa animal bite na pwedeng makuha ng mga benepisyaryo. Kasunod ito ng mga napaulat na kaso ng rabies sa bansa. Batay sa abiso ng PhilHealth, umaabot ng 5,850 pesos ang animal bite treatment package na dating 3,000 pesos. Kalakip nito ang mga serbisyo na rabies vaccine, rabies immune globulin, local wound care, tetanus toxoid and anti-tetanus serum, antibiotics, mga supply tulad ng syringes, alcohol at antiseptics. Abiso po sa mga motorista, inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa resulta ng International Oil Trading, maaaring madagdagan ng 80 centavos hanggang piso ang kada litro ng diesel, habang mas mababa naman sa piso ang itataas sa kada litro ng gasolina at kerosene.
Ayon sa Oil Industry Management Bureau, busod pa din ito ng nagpapatuloy na geopolitical tensions sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayon din ang US-Iran nuclear deal, supply concerns sa Canada at pagbaba ng US crude oil inventory. Walang balak ang House of Representatives na bawiin ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng mga issue ng antala sa impeachment proceedings. Ito ang balita. Mga ipinagbabawal ng saligang batas ang hakbang na return to sender o outright dismissal ng kasong impeachment nang hindi pa nagsasagawa ng paglilitis. Yan ang sagot ni House Assistant Majority Leader San Juan City Representative Maria Isabel Zamora sa issue ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Wala rin silang balak bawiin ang reklamong impeachment nang tanungin kung posible bang maging opsyon ito ng House of Representatives. Kabilang sa House Prosecution Panel si Congresswoman Zamora. Remember, the impeachment complaint was supported more than 2/3 actually, if I'm not mistaken. More than 200 congressmen. Wala po kaming balak i-withdraw yan. Dahil dito, wala anyang choice ang Senado sa articles of impeachment kundi magsagawa ng trial o paglilitis. Ang nasa batas po natin, unang-una sa ligang batas, pagka-transmit po natin ng article sa Senate, tuloy-tuloy na yon. So there's no option for the senators to dismiss it. There's also no option for the House to withdraw it. Maging si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, itinangging may pinag-uusapan silang i-withdraw ang reklamong impeachment. Hindi ko alam kung where would they find any legal premise by which they can possibly send back the article of impeachment. Sa June 11, nakatakda ng ipresenta ng House Prosecution Panel ang Articles of Impeachment sa Senado. Si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na isa ring House Prosecutor ang nakatakdang magbasa nito. Umaasa ang House Prosecution Panel na bukod sa presentation ng Articles of Impeachment, magko-convene na rin sa susunod na Miyerkules ang Senado bilang isang impeachment court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hati ang boto ni Senador J.V. Ejercito sa Senate presidency vote sa mga kapartido nitong sina Senate President Francis Escudero at Senator-elect Vicente Soto III. Sinagot din ni Senator Ejercito kung pwede rin ba ang term sharing sa dalawang miyembro ng Nationalist People's Coalition. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May mga kumakausap na rin kay Senator J.V. Ejercito kaugnay ng Senate leadership sa pagsisimula ng 20th Congress sa June 30. Ngunit sa press conference ng Senado, sinabi ni Senador Ejercito na tinitingnan pa nito kung ano ang kanyang magiging pasya habang mayroon pang mga natitirang sesyon sa 19th Congress. Sa kabila nito, inamin niyang hirap siya sa pagdedesisyon dahil kapartido niya sina Senate President Francis Escudero at Senator-elect Tito Soto III na kapwa lumulutang ang mga pangalan sa usapin ng Senate presidency. Unfortunately, panay kapartido pa mga I am torn in between, no. I serve under Senator Soto also. Malaki pong utang na loob ko sa kay Senate President Soto also because it was during his Senate presidency that I was able to pass 2 landmark legislations. But now kay Senator Cheese, now as Senate President, he asked me to be Deputy Majority Leader again. And I'm part of the leadership right now. Medyo marami ring accomplishments under the leadership of Senate President Cheese. So, it's a difficult choice. Kinumpirma naman ng mambabatas na walang utos na ibinababa ang NPC at maaaring mahirap din sa partido na magdesisyon kung sino ang susuportahan sa dalawang senador. Sinagot naman ni Senator Ejercito kung opsyon ang gentleman's agreement kung saan posibleng paghatian nila Escudero at Soto ang termino sa pagiging Senate President. Well, nasa sa kanila na po yun. No? Mas maganda, walang away. Mas maganda, magsama-sama kami. No? Especially that we're in one party. So ideally, mas maganda kung hindi kami magkawatak-watak. Para kay Senador Ejercito, dapat na makapagpabuti sa institusyon ang itatalagang tagapangulo ng Senado sa gitna ng maraming suliranin sa bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa
Sa kabila ng lumulutang na issue sa posibilidad na muling ipagpaliban ng unang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na Oktubre, patuloy pa rin ang Commission on Elections sa kanilang mga paghahanda para sa nalalapit na halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi tumitigil ang Commission on Elections sa kanilang mga paghahanda para sa idaraos na unang Bangsamoro parliamentary elections sa bansa na gaganapin sa darating na October 13 ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi nila alam kung saan nanggaling ang balita na muli na naman itong ipagpapaliban. Dahil para sa COMELEC, tuloy na ang BARM elections. Talagang hindi ko po malaman kung saan nanggagaling yung balita na maaari ma-postpone o hindi matutuloy ang Bangsamoro parliamentary elections. Sapagkat ang inyong COMELEC at all cost naghahanda kami. Sa katunayan, sumulat na ang COMELEC sa parlamento para ma-distribute ang 7 seats na unang naitalaga sa Sulu na ngayon ay hindi na bahagi ng BARM. Hanggang 2nd week of June tayo makapaghihintay. Otherwise, we will proceed with all preparations. Noong nakaraang araw ay lumapit sa Senado si Moro Islamic Liberation Front o MILF Vice Chairman Muhagir Iqbal at nanawagan pati sa House of Representatives na tiyaking matutuloy ang BARM elections. Ganito rin ang apela ng parliamentary government para marinig naman anila ang boses ng mga residente sa Bangsamoro sa pamamagitan ng halalan. The MILF is very much concerned over reports reaching us that there is again another move to postpone the parliamentary election to 2028. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Department of Education Secretary Sunny Angara na ipamamahagi na ngayong linggo ang dagdag na honoraria sa mga guro at poll workers sa nagdaang midterm elections. Tatanggap ang mga ito ng 1,000 pesos na dagdag honoraria. Nauna nang sinabi ng Commission on Elections na aabot sa halos 760,000 ang mga poll worker na nakatulong sa nagdaang halalan. Tinuligsa ng The Netherlands ang sanctions na ipinataw ng Estados Unidos laban sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC. Isa sa mga ICC judge na ito ay kabilang sa may hawak sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita. Hindi dapat nahahadlangan ang pagganap ng International Criminal Court o ICC ng mandato nito. Kaya naman tinuligsa ni Caspar Veldkamp, Minister of Foreign Affairs ng The Netherlands, ang hakbang ng Estados Unidos na pagpapataw ng sanctions laban sa mga opisyal ng ICC. Ayon sa opisyal, dapat magawa ng independent international criminal courts at tribunals ang kanilang trabaho ng walang hadlang. Ginawa ang pahayag matapos ang anunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio na pagpapataw ng sanctions laban sa 4 na judges ng ICC. At kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na si Reine Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang 3 iba pang may sanctions ay sina Solomi Balungi Bongsa, Luz del Carmen Ibanez Carranza at Betty Holler. Ayon kay U.S. Secretary of State Rubio, ipinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC upang makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika ang ICC. Mali rin ang claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado katulad ng Israel. Pag-abuso umano ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty at national security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban kay ICC's Chief Prosecutor Karim Khan dahilan upang mawalan ito ng access sa kanyang email at i-freeze ang kanyang bank accounts. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 21 sako pa ng hinihinalang iligal na droga ang natagpuan kahapon
ng mga mangingisda at Philippine Coast Guard na palutang-lutang sa karagatang sakop ng Pangasinan. Bukod pa ito sa 6 na sako ng iligal na droga na nadiskubre noong Huwebes. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa muling magsasagawa ng Joint Maritime Patrol ng Philippine Coast Guard Substation sa Pangasinan, katuwang ang ilang mga mangingisda, 21 sako pa ng hinihinalang iligal na droga ang natagpo ang palutang-lutang sa karagatang sakop ng Pangasinan kahapon. Bukod pa ito sa nadiskubreng 6 na sako na hinihinalang naglalaman ng shabu na nadiskubre ng mga otoridad at mga mangingisda sa karagatang sakop pa rin ng Pangasinan noong Huwebes. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng PCG kung saan nanggaling ang mga sako ng iligal na droga. But basically the pattern seems to be similar, mga lumutang sa dagat. At nahanap ng mga fishermen, at nung nahanap ng mga fishermen, nireport nila sa authorities. And this time around to the Philippine Coast Guard substations in the area. So I'm very, very happy dyan sa na-develop na relationship ng mga frontline units natin and the community. Binigyang pagkilala naman ng PCG ang pakikipagtulungan ng mga mangingisda sa pagkakadiskubre ng mga kontrabando. Muli rin itong nagpaalala sa publiko na agad i-report sa mga otoridad sakaling may makitang mga hinihinalang iligal na droga dahil may kaukulang parusa sa batas ang possession at tampering ng suspicious packages. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng Philippine Coast Guard ang mga mangisda sa Palawan na magtungo sa West Philippine Sea upang mangisda. Tiniyak naman ng PCG na laging nakahanda ang mga ito upang siguruhin ang kaligtasan ng mga mangisda oras na pumalaot sa West Philippine Sea. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Ivan Alvarez, live. Ivan, paano tiniyakin ng PCG ang seguridad ng mga mangisda sa oras na sila ay pumalaot sa West Philippine Sea? Magandang tanghali sa iyo, Rosalie. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, mayroong mga nakapreposisyon na PCG vessel sa West Philippine Sea upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda oras na magpunta sila roon. Sinimula na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, katulong ang Department of Agriculture, pati na rin PCG, sa pamimili ng mga huli ng mga mangingisda sa Palawan. Isa ito sa mga solusyon ng pamahalaan upang hikayatin ang mga mangingisda na pumalaot sa West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ito'y upang lalong ipakita na may karapatan ng mga Pilipino sa mga resources na makukuha sa West Philippine Sea. So, we can be able to motivate as well the Filipino fishermen to go out further the territorial sea ng West Philippine Sea para mas mataas ang bilang ng maritime activities natin. Bukod sa hangaring paramihin ang presensya ng mga mangingisda sa West Philippine Sea, hakbak rin ito upang hindi malimitahan ang mga mangingisda sa kanilang huli, pataasin ang kanilang kita habang pinapababa naman ang presyo ng isda sa mga pamilihan. Samantala, tiniyak rin ni Commodore Tariela na sisiguruhin ng Philippine Coast Guard na ligtas na makakapangisda ang mga Pilipino roon. All of the Coast Guard vessels ng Pilipinas are already prepositioned in these areas to make sure na kapag may mangingisdang Pilipinong pupunta rito ay nandun ang presensya ng ating gobyerno. Anya, tinatrabaho na rin ang pagdaragdag ng 40 patrol boats kung saan 20 rito ay gagawin sa France habang kalahati naman ay gagawin sa Pilipinas. Rosalie, tiniyak rin ng Philippine Coast Guard na bukod sa pamimili ng pamahalaan sa mga hinuhuling isda ng mga mangingisda doon sa Palawan ay mayroon ding fuel subsidy para sa kanilang mga bangka, pati na rin karagdagang yelo para naman sa pag-iimbak ng kanilang mga isda. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Rosalie. Ivan, malawak kasi ang West Philippine Sea. May mga particular areas ba sa West Philippine Sea na hinihikayat ng mga ahensya ng pamahalaan katulad ng PCG ang mga mangingisda na doon particular na pumalaot? Rosalie, merong mga area sa West Philippine Sea kung saan
Meron na din doon mga PCG vessel na naka-preposition. Ito yung mga area na maaaring makapunta doon na mga maing isda kung saan malawak ang resources o mas maraming isdang makukuha ang mga maing isda na mas marami kaysa doon sa mga territorial areas na kadalasan lamang na pinupuntahan ng mga mangingisda sa Palawan. Rosalie? Wala bang concern yung ating mga opisyal sa PCG na maaaring magkaroon ng tensyon dito dahil alam naman natin na matagal nang suliranin sa West Philippine Sea yung agawan ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Kaya yung pagsama ng mga opisyal ng pamahalaan, particularly ng PCG sa mga mangisda, hindi ba yan magkikreate ng tensyon? Rosalie, ayon kay Commodore Tariela, yung mga lugar na po pwedeng puntahan ng mga mangingisda, mayroon doong mga PCG vessel na bago pa lamang pumunta yung mga mangingisda ay nakaposisyon na doon yung mga otoridad upang masiguro na oras na pumunta dito yung mga Pilipino na nais mamalakaya ay hindi sila mapupunta sa panganib at minomonitor din ng PCG kung mayroong mga activities ang ibang bansa katulad ng China na pumapaligid doon sa area kung saan po pwedeng mangisda ang mga Pilipino. Rosalie? Last na lang, Ivan, meron bang impormasyon ng PCG kung gaano karami yung mga mangingisda na pumapalaot sa West Philippine Sea at kumusta naman yung kanilang reaksyon dito sa pangako ng PCG na titiyakin yung kanilang seguridad pag pumapalaot sa West Philippine Sea? Rosalie, walang eksaktong bilang kung ilan ng mga mangingisda ang pumupunta sa West Philippine Sea para doon mamalakaya. Ngunit ayon sa PCG ay patuloy ang paghihikayat nila doon sa mga mangingisda mula sa Palawan na i-extend yung kanilang mga fishing activities hindi lamang doon sa territorial areas ng Pilipinas kundi pati na rin doon sa West Philippine Sea na sako pa rin naman ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Plano rin kasi ng PCG na hindi lamang mga mangingisda sa Palawan ang hikayatin na pumunta sa West Philippine Sea kundi pati na rin iba pang mangingisda sa iba pang malapit na lugar doon. Kaya oras na maging successful o mas dumami pa yung maritime activities ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea ay hihikayatin ng PCG pati na rin ng BIFAR at Department of Agriculture ang iba pang mangingisda mula sa ibang rehiyon ng Pilipinas na i-extend pa ang kanilang maritime activities sa West Philippine Sea. Rosalie? Maraming salamat, Ivan Alvarez ng ulat ng live mula sa Quezon City. Nag-inspeksyon kahapon sa Balabac Island sa West Philippine Sea si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro kung saan itatayo ang Philippine Naval at Air Base. Kaalinsabay nito ay nagsagawa rin ng all-in-one bayanihan sa mga residente sa isla na inorganisa ng Philippine Air Force at non-government organization. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Isang strategic na lugar ang Balabac Island para sa Pilipinas, lalo na sa usaping pangdepensa at seguridad dahil ito ay matatagpuan sa pinakatibugang bahagi ng Palawan. Malapit ito sa West Philippine Sea at Balabac Strait. Kaya naman dito plano ng pamahalaan na magtayo ng Philippine Naval at Air Base para bantayan ang ating teritoryo. Balabac ay strategic para sa Pilipinas dahil ang isang channel na international sea lane sa southwestern Philippines ay dito dumadaan. Ito ang dulo na municipality ng Palawan. Kahapon pinuntahan ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro ang Balabac Island para alamin at pabilisin na ang konstruksyon ng itinatayong paliparan sa isla. Nag-usap din kami ni General Cordura na kung paano namin mapapabilis yung airport. Masyadong matumal yung trabaho, no? Mabuti na lang nadalaw natin, matutukan na natin ito ngayon. Pero sabi ng kalihim, maliit ito para sa isang naval base. Kaya naman makikipag-usap muli sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan para humanap ng mas malaking lugar. Gayunman, sa halip na naval base, mas angkop niya ang lugar para sa Coast Guard base. Dagdag ni Secretary Chodoro, hindi malayo na maging ang Balabac ay minamanmanan na rin ng China dahil international sea lane ito at dinaraanan ng kanilang mga barko.
Hindi naman malayo dahil ito yung international sea route, no? Recognized international sea lane dito. So minsan dumadaan talaga dito ang mga Chinese vessels. At ito, pag hindi nadama or hindi nagkaroon ng presence dito, napakadali na abusuhin ng foreign influence and other inappropriate and illegal activities dito. Kasabay ng kanyang inspeksyon ay pinangunahan rin ng kalihim ang All One Bayanihan Community Outreach Program sa isla. Dahil malayo ang Balabac sa Puerto Princesa, hindi madali ang biyahe kapag mayroong medical emergency. Kaya naman ang pamahalaan sa pangunguna ng Philippine Air Force at volunteers mula sa ibang non-government organizations ay nagsagawa ng medical mission sa lugar. Nandito rin tayo upang mag-engage sa tao sa Balabac, no? To show na at maipahiwating sa kanila that the government is the national government ay pumupunta sa kanila. And dito talaga importante rin ang DND at saka ang AFP dito sa mga frontier na lugar na kailangan madama ng ating mga kababayan na the government is really looking out for their welfare. At the same time, magkakaroon sila ng engagement at sense of responsibility na kailangan pangalagaan din nila itong lugar na ito dahil Pilipinas nga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung magkano ang pinsala ng nangyaring sunog sa Valenzuela City kahapon. Bumuhos naman ang malakas na ulan sa kasagsagan ng sunog. Ito ang balita ni Donna Rempilio. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nangyari kahapon June 6 sa Barangay Marulas, Valenzuela City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagmula sa residential area ang apoy pero nadamay na ang bodega. Naglalaman ito ng mga kagamitang plastic at maliliit na liquefied petroleum gas. Medyo challenging kasi nga likod ng warehouse ayun na yung NLEX. So yung daan doon is medyo masikip. Sinikap pa ng trabahador na apulahin ang apoy pero hindi na ito napigilan. Pero nung umpisa lang po, nakit pa dyan sa taas, binira ko ng fire extinguisher kaya lang hindi na kinayat lakas ng apoy. Bumaba ako. Doon po sa likod lang yung pinakagilid ng bodega yung nasunog. Sa kasagsagan naman ng sunog ay bumuhos ang malakas na ulan. Kasalukuyan nasa ikatlong alarma pa rin ang nakataas dito sa may Pacwell Village, Barangay Marulas, Valenzuela City kung saan nasusunog ang isang warehouse. Ngayon naman, nagtutulungan yung ating mga kababayan. Dahil malakas ang pag-ulan ngayon, yung pagbuhos ng malakas na ulan, nakatulong na ito sa ating mga kababayan na magtulungan para maapula yung nangyayaring sunog. Bandang alas 7 ng gabi ay idineklara ng fire out ang sunog at sa ngayon ay inimbisigahan pa ang sanhi nito at ang kabuuang pinsala. Donna Rempilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang hanging habagat at low pressure area ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Batay sa abiso ng State Weather Bureau kaninang alas 8 ng umaga, mayroong medium chance na ma-develop sa isang tropical depression o bagyo ang LPA na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaabisuhan ang publiko na mag-monitor ng sitwasyon ng panahon. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga komunidad malapit sa Bulkang Canlaon sa Negros Island dahil sa posibilidad ng pag-agos ng lahar. Bunsod ito ng nararanasang mga pag-ulan sa probinsya dahil sa umiiral na low pressure area at epekto ng habagat. Base sa report ng PHIVOLCS, na-monitor ang pagdaloy ng lahar sa ilang mga barangay sa La Castellana, Negros Occidental. Pinapayuhan ang mga residente na maging alerto at agad na lumikas kung kinakailangan. 17 kaso na ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitala sa lawigan ng Bohol mula buwan ng Enero hanggang Marso ngayong taon.
Dahil dito, mas pinaiigting pa ng mga otoridad ang kanilang information campaign para pigilan ng iba yung hawaan ng sakit at nagpaalaala hinggil sa pagpapagamot upang malunasan ng HIV. Ito ang balita ni Kier Saiman. Puspusan ang isinasagawang information campaign sa lalawigan ng Bohol para pigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV sa probinsya. Sa datos ng provincial government, mayroon ng 17 kaso ng HIV ang naitala sa Bohol mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Nagsasagawa ng seminar ang Provincial Health Office hindi lamang sa mga health worker kundi pati na rin sa grupo ng mga kabataan at sa mga paaralan sa pamamagitan ng Provincial HIV/AIDS Program at pagsasagawa ng HIV testing. Base sa monitoring ng health authorities, karamihan sa mga nagpupositibo sa HIV sa Bohol ay pawang mga kalalakihan. Yung mga may pinakamaraming bilang na naitala natin is yung mga lalaki. Mostly males po. Actually, we don't have female na data. Yung males po, mostly. And then, ang pinakamarami among them is with regards to sexual behavior, are those males having sex with males. And then followed po by males having sex with both males and females. And then third po, yung male to female na sex. Muli namang nagpaalala ang Provincial Health Office sa mga taga-Bohol na i-avail ang kanilang libreng gamutan para sa mga sakit na HIV upang sila ay makarecover at manumbalik sa normal na pamumuhay. One thing good about HIV, no, with regards to kanang gamutan, kasi meron po tayong gamot na libre for those na talagang na confirmed na may HIV infection. So libre po yan. Kier Saiman, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nakatuon ang focus ni United States President Donald Trump sa alitan nila ngayon ng tech billionaire na si Elon Musk. Ayon kay President Trump, mas pinagkakaabalan niya ang pakikipag-usap sa ibang mga bansa. Sinabi rin ng US President na hindi niya alam ang iba pang mga investigasyon na isinasagawa sa mga kumpanya ni Musk. Nauna nang sinabi ni Elon Musk na posibleng hindi nanalo si President Trump sa eleksyon kung hindi dahil sa kanya. Honestly, I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. I just wish him well. Tumaas ng 7% ang mga walang trabaho sa Canada sa buwan ng Mayo batay sa kanilang pinakabagong labor force survey. Katumbas ito ng nasa 1.6 million na mga individual na walang trabaho. Ito na ang pinakamataas na unemployment rate sa bansa sa loob ng 9 na taon mula 2016 kahit dumaan pa ang panahon ng pandemic kung saan mas mababa ang employment rate. Kabilang anila sa may pinakamalaking nawalang sektor ay ang public administration na aabot ng 32,200 na trabaho. Ayon sa survey, naapektuhan ng taripa ang ilang trabaho na naging dahilan ng pagkawala ng trabaho ng ilang sektor. Muling ipatutupad ng United Arab Emirates ang midday work ban sa mga empleyado na ang trabaho ay direktang nasisikatan ng araw. Buso dito ng nararanasang matinding init upang maiwasan ang posibleng maging epekto nito sa mga laborer. Ipatutupad ang midday work ban simula sa June 15 hanggang sa September 15 mula 12:30 p.m. hanggang 3 p.m. kada araw. Mahigpit namang babantayan ng Ministry of Human Resources and Emiratization ang pagpapatupad nito. Maaaring patawan ng 5,000 dirham hanggang 50,000 dirham na multa ang mga employer na lalabag sa patakaran. Rito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 12:16 na nagsasabi, "Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.